Guys, panoorin ninyong mabuti at intindihin ang aking sasabihin. Ano sa tingin ninyo? Meron bang sapat na ebidensya or tama ba ang nakikita ko na mayroong parang sabwatan sa pagitan ng Quadcom at Commission on Audit? Kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang pag-uusap, no, na ginawa po ng Quadcom, ay nakafocus sila sa loob ng higit 7 buwan doon lamang sa confidential and intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Parang ipinakikita ng Quadcom na malakas yung kanilang ebidensya na nilustay ni Vice President Sara Duterte yung 125 million pesos in just 11 days. Kasi ganito yan, no? Kung napanood ninyo yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, no, na kung saan ay inimbitahan ng Senado si PhilHealth President Mandy Ledesma. Dito ay kausap ni Mandy Ledesma si Senator Bongo at napaamin po si Ledesma. Ang sabi po ni Ledesma, hindi po ako abogado. Kaya nung inutusan ako ni President, no, lead by the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na ilipat, i-transfer na yung 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury, ay humingi ako ng certificate from COA para malaman ko kung tama ba, kung legal ba ang aking gagawin. So, humingi po ng certification si PhilHealth CEO Mandy Ledesma sa COA para mayroon siyang papel na mapanghahawakan. Kasi nga, ililipat yung 89.9 billion pesos papunta po sa National Treasury. And nakakuha po si Ledesma ng certificate from COA. Kaya nga, ang thinking ni Ledesma, legal yung kanyang ginawa. Okay? Pangalawa, nanghingi rin siya ng payo sa Solicitor General. Okay? Sa Solicitor General na si Attorney Menardo Guevara. At ang sabi ni Menardo Guevara ay positibo daw yung feedback. Ibig sabihin, maganda yung feedback sa kanya. So parang sinasabi na okay na ilipat yung fondo na yan sa National Treasury kasi mayroong sapat na pera ang PhilHealth. Okay? Ganun din po yung ginawa ni Ledesma sa OSG and OCGG. So lahat yun, lahat kinausap niya, tinanong niya kung tama ba yung gagawin niya na ilipat sa National Treasury yung pondo ng PhilHealth. And yan ay dahil sinunod niya lamang yung utos ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? Para malaman yung ebidensya na totoo ang sinasabi ko, pumunta kayo sa description ng video na ito at panoorin ninyo yung naging buong pahayag ni PhilHealth CEO Mandy Ledesma. Ang title noong video na yan ay PhilHealth CEO Mandy Ledesma, inilaglag na ang Pangulo na may utos na ilipat ang pondo ng PhilHealth. Ayan. So sa video na to guys, inamin po ni PhilHealth CEO Mandy Ledesma na si President Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos sa kanya na ilipat yung pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. So malinaw po nating narinig yan. At nakakagulat yan. At sabi pa nga niya bilang isang mabuting soldier, being a good soldier, ay sumusunod tayo sa utos lamang. So kawawa si Ledesma dito dahil pinagalitan talaga siya ng Senado. Okay, so possible, may nakikita kasi ako ditong, okay, tapos noong second oral argument sa PhilHealth, no? Sa second argument na ginawa sa Supreme Court ay nang maimbitahan ang resource person mula sa COA. Okay? So kung mapapanood ninyo si yung resource person ng COA, si Emmanuel Malilin.
Emmanuel Malilin yata yun eh. Emmanuel Malilin. Teka, i-research ko lang ha. Para hindi tayo magkamali. COA. Okay. Ayan, ito. Kung napanood ninyo yung pangalawang oral argument sa Supreme Court, ay mayroong taga-COA doon na resource person. Ang pangalan niya ay si Douglas Michael N. Malilin. Okay? Si Douglas Michael N. Malilin. Okay? Ngayon, dahil nga kinu-question ng Supreme Court yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury, nag-imbita sila ng mga resource person at ipinadala nga itong si Douglas Michael Malilin. Ang problema dito ay napansin po ni Honorable Justice Benjamin Sabater Kagiwa na si Douglas Michael Malilin ay currently the COA Commissioner. Tapos siya rin ang tumatayong kumbaga tagapagsalita ng PhilHealth. No? In fact, si Malilin ay ini-appoint using with an ad interim position or status. Ibig sabihin, temporarily inappoint din si Douglas Michael Malilin bilang temporary head or staff ng PhilHealth. Alam niyo yun? Parang para malusutan nila yung ginawa nilang paglilipat ng pondo na 89.9 billion pesos mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Siyempre, yung sabi nga ni Ledesma, ni CEO ng PhilHealth, humingi siya ng certification from COA at sinabi ng COA, okay. So binigyan siya ngayon ng certification. Tapos ngayon, siyempre, PhilHealth na yun. Kaya, kumbaga, kaya inappoint nila din si Douglas Michael Malilin bilang ad interim ng PhilHealth. So parang iniisip nila na kung tatanungin sila ng mga mahistrado, makakalusot sila. Makakalusot sila kasi galing siya kasi taga-COA siya. Tapos pangalawa, taga-PhilHealth din siya. Alam niyo yun, gumagawa sila ng paraan para makalusot. Taga-COA si Michael Malilin, taga-PhilHealth din si Michael Malilin. Oh, so obvious na obvious, merong conflict of interest. Okay? Merong conflict of interest. Panoorin natin. No? Ipapanood ko sa inyo yung mga yan. So, doon sa unang video ko na kung saan umamin si CEO PhilHealth, Mandy Ledesma, nasa description ng video na ito, ha, panoorin nyo. Okay? So, ito panoorin natin yung naging argumento sa Supreme Court kung saan napuna ni Honorable Justice Benjamin Sabater Kagiwa na mayroong conflict of interest doon sa taong ipinadala nila sa Supreme Court. Oh, so diyan pa lang sa bagay na yan parang meron na talaga silang balak talagang sirain si Vice President Sara Duterte. So para kaya naaamoy ko dito, ibinenta ba ng Commission on Audit ang kanilang posisyon, yung integridad ng kanilang opisina sa Quadcom? There you go, panoorin natin. Can I interject? Yes, please. Mr. Commissioner, you got appointed as a commissioner when? Ad interim February 10. 2025. Yes, Your Honor. Ad interim, Your Honor. And you're the COA. Are you speaking here now as representing COA or as a resource person? As a resource person, Your Honor. But is that correct? You're a sitting COA commissioner. Your Honor, we are going through the records just as a witness
for the records of COA, Your Honor. But the way I'm listening to your arguments, you are defending the position of the DOF. Your Honor, this has been a COA discussion also, Your Honor. And we have also reviewed this in light not only of this case, Your Honor, but So for the let me implementation. be clear. Are you speaking on behalf of the entire COA when you're speaking to the court now? Or are you speaking only from your knowledge as a COA commissioner? As a COA commissioner, Your Honor. So you're not here speaking for COA. No, Your Honor. Do you also audit the DOF? We do, Your Honor. Then isn't there a conflict of interest here? You're espousing views. The contending views are to be decided by this court. And now a sitting COA commissioner stands before the court. I don't get it. I really don't get it. My apologies, Your Honor. This is, I was requested to discuss the contents of the COA report, and objectively, this is part of our records, and we make the statement, Your Honor, based on this. But you were not COA commissioner at the time these COA reports were made, right? Yes, Your Honor. But we have the records, Your Honor, and just a matter of explaining what they contain, Your Honor. Except that you're wearing too many hats. We What hat are apologize. you wearing? So, ano yung ine-expect natin dito kay Douglas Malilin na sinasabi niyang very objective o magiging objective siya doon sa mga isasagot niya sa mga mahistrado sa Supreme Court kapag siya ay tinanong na? No? Anong objective ang maririnig natin coming from him? Kung siya po ay taga-COA, siya rin po ay taga-PhilHealth at ino-audit din nila ang Department of Finance. So, ibig sabihin, yung COA, ang lahat na yan, sila yung gumagawa, sila yung nag-audit sa the Department of Finance. Tapos, sila pa yung nagbigay ng certification kay Mandy Ledesma na okay ilipat yung pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. So, ibig sabihin, meron talagang conflict of interest dito. No? Kaya nakikita ko talaga, malaki yung posibilidad na merong sabwatan sa pagitan ng Quadcom at Commission on Audit para talagang magisa si Vice President Sara Duterte sa kasalanang hindi niya ginawa. Okay? So ito, panoorin din natin itong naging statement naman ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Sinisisi niya yung nakaraang administrasyon tungkol sa nangyaring ito sa PhilHealth. Samantalang maayos ang pamamalakad ng PhilHealth noong si Tatay Digong pa ang Pangulo. Bakit? Kasi mayroon tayong pandemya. Pero nababayaran ng PhilHealth yung mga ospital kung saan dinadala yung mga biktima, no, ng COVID. Ibig sabihin, maayos na nababayaran ng PhilHealth yung gastusin, no, ng mga pasyente sa mga ospital. Halimbawa, ako po ay na-hospital somewhere in hospital dito sa Santa Mesa, Manila for COVID reason. So, nababayaran ng PhilHealth yung gastos ko. So, walang problema during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte. Pandemya pa yun, ha? Pandemya pa yun. No, pandemya pa yun. Pero nakakabayad ang PhilHealth. Okay? Nakakabayad ang PhilHealth sa mga hospital. Eto, panoorin natin itong pahayag ng Tingog Party List na si Jude Asidre. Sinisisi niya yung nakaraang administrasyon eh. Sunga-sunga rin ito eh. Talagang obviously talaga eh. Galit sila kay Duterte kasi nga si Duterte ay isang matino, maayos na leader.
At sa 2028, meron silang pangarap na maghari sa bansa. No, panoorin natin. Ako una for me, no, naliwanagan ako na the problem did not happen overnight. Yun ang pinaka-importante. Siguro sa pangunawa natin sa problema sa PhilHealth, nakita natin na hindi ho nagsimula ang problema na to sa nakaraang taon lang, kundi nandun na po yung problema to dahil napabayaan ho ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon. So, napabayaan daw noong mga naunang administrasyon ng PhilHealth. Ito, take note mga kaibigan. Kailan ba na-appoint si CEO Mandy Ledesma? 2022. No, 2022 na-appoint si PhilHealth CEO Mandy Ledesma. And then kung titignan natin mga kaibigan, kung babalikan natin yung pangalawang oral argument sa Supreme Court, merong isang proyekto ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Ito yung Panay Guimaras Negros Bridge or PGN Bridge, na kung saan ito po ay fully funded na. Bayad na po, fully funded na itong Panay Guimaras Negros Bridge. At nangutang po ang gobyerno sa Import-Export Bank of Korea amounting to 174.49 billion pesos. Okay? So, ibig sabihin, mayroon na pong pondo itong PGN Bridge. Pero hanggang sa ngayon, 2025 na, 2025 na, February, March 1 na nga ngayon, wala pa ring nauumpisahang tulay. Pero mayroon ng pondo. Ang malupit nito, binabayaran po ng gobyerno yung utang natin sa Korea na nagkakahalaga ng 174.49 billion pesos. Panoorin po ninyo yung second argument sa Supreme Court. Malinaw po yan na ipinakita ni Honorable Justice Amy Lazaro Javier. Okay. Pangalawa, kung napabayaan ng administrasyon ang PhilHealth nung nakaraang administrasyon, bakit pinondohan noong 2022 ng PhilHealth yung PGN Bridge na yan ng halagang 50 million? Diba? Tapos noong 2023, pinondohan na naman ng PhilHealth yung PGN Bridge na yan ng halagang 57 million. Ibig sabihin, sabi nga niya Honorable Justice Amy Lazaro Javier, why are you funding a project that is already been funded? Meron ng pondo, bakit kinakailangan pang ponduhan? Fully paid na, bakit kinakailangan pang ponduhan? Ang malupit nito, binabayaran ng gobyerno yung interest doon sa loan natin sa Korea. Binabayaran natin yun, pero yung project na yan hindi pa nag-uumpisa. So nasaan ang korupsyon? Nasa panahon ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, nangungutang si President. Pero yung inutang ni President nagagamit ng tama. Kaya for example, nangutang ang Pangulo sa Asian Development Bank, sa World Bank at kung saan mang bansa. Nangutang po ang Pangulo. Totoo yan. Pero ngayon ay napapakinabangan yung Skyway Stage 3 na yan. Napakaraming mga infrastructure yung natapos sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay napapakinabangan na. Ibig sabihin, yung mga nakokolekta nating tax dyan sa mga Stage 3 Skyway na yan ay nagagamit natin para bayaran yung utang na
ginawa po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Meron tayong pambayad kasi nga gumagana na yung Skyway. Gumagana na yung Skyway eh. Napapakinabangan na. Nakakakolekta na ng buwis, ng tax ang gobyerno. Unlike dito sa Panay Guimaras Negros Bridge na yan, saan tayo kukuha ng pambayad? Sa Import-Export Bank of Korea. Kung yung tulay na yan ay hindi madaanan dahil hindi pa nga nag-uumpisa. Paano makakakolekta ng tax ang gobyerno dyan? So, yun na nga yung problema natin dito. No? Mayroon sa tingin ko sa buhatan sa pagitan ng COA at ng Quadcom. Ang kanilang main goal, tanggalin sa kanilang landas si Vice President Sara Duterte. Okay? Tanggalin sa kanilang landas si Vice President Sara Duterte kasi nga, obvious na obvious. Sino yung taga-commissioner, taga-COA na pinaharap nila sa Supreme Court? Si Douglas Malilim. Si Douglas Malilim ay nagsasalita para sa COA. Nagsasalita si Douglas Malilim para sa PhilHealth. Si Douglas Malilim, ino-audit din niya ang Department of Finance. So, lahat ng isasagot ni Douglas Malilim ay in favor of COA, in favor of PhilHealth, in favor of Department of Finance. So, meron talagang obviously na kalokohan ang gobyernong ito. Ngayon, nung matuklasan na nung mailipat na po itong 89.9 billion na yan, nung nalaman na ng gobyerno na ipakita na sa Kongreso, na ipakita na sa Senado, na nailipat na tapos nakapaglabas na rin ng temporary restraining order ang Supreme Court at sinabihan po si President Bongbong Marcos Jr. at ilan sa mga kongresista kasama si House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Supreme Court, itigil nyo ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Panoorin po ninyo yung TRO o basahin po ninyo yung TRO na yun. Meron na pong TRO ang Supreme Court na ipinatigil